Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Christmas season na po ngayon. Sana po nag-enjoy kayo sa inyong mga vacation, Christmas bonus at kung ano-ano pa. Pero huwag nating kalimutan na ang essence ng Christmas ay birthday ni Papa Jesus. Kung meron po tayong extra sa buhay, i-share natin sa mga taong dapat nating tulungan. I always emphasizing ang tamang tao na tulungan, kasi iba guys, hindi naman karapat dapat na tulungan mga tamad, may mga vices or mga bisyo. So ang mga tao lang na dapat tulungan, example mga PWD na walang kakayanan sa buhay, mga mahihirap, yun po ang dapat nating tulungan. So ano po ang topic natin today? This topic is very timely to everyone including myself. Nakaranas ako ng ganito. Stay away from controlling people. Ano pong ibig sabihin? Ang mga tao na gusto kanilang kontrolin, kung anong gusto nila dapat mong sundin, kung ano ang likes nila sa buhay dapat sumunod ka, or else i-unfriend ka or hindi ka na nila maging kaibigan. Ito po ay refer po sa lahat ng tao. Lahat tayo nakapag-encounter nito. Kamag-anak, family members, friends that would like to control you. Kung anong gusto nila, dapat yon ang mga sunod. Partner, girlfriend, boyfriend, no? Live-in partner, kung ano-ano pa dyan karelasyon. Alam nyo guys, may mga tao talaga na very dominant ang personality. Gusto kanila na sumunod sa mga gusto nila. Kung hindi ka sumunod, aawayin ka, hindi ka na nila papansinin. I have been a victim of that. Pero I will not mention kung relative ko, kung hindi, kasi baka may magre-react na naman. Pero ang nangyayari kasi, gusto niya ito ang mangyari sa amin, sa akin. Pero sa tingin ko hindi naman yon tama. May pag-iisip naman tayo, at saka wala naman akong utang na loob sa kanya. So hindi ako sumusunod. So ano nangyari, in-unfriend ako sa Facebook. Okay lang yon, pero kasi marami naman nagpo-friend request sa akin, hindi ko naman care kung relative ko, kung kakilala ko mag-unfriend sa akin. At my age right now, I'm already 47 years old. Life is very short. Ayaw ko na talagang pansinin mga ganon, kasi hindi naman po yun essential sa ating buhay. Tandaan nyo guys, kung mawala ang mga tao na nagkocontrol sa inyong buhay, hindi yun kawalan sa inyo. Magpasalamat pa kayo na nawala sila sa inyong buhay, kasi you can make your own decision. Good or bad, you take the risk. Kasi those people, gusto talaga nila na may parang may mga inaapi-api sila, na may mga sumunod-sunod, gusto nila maging powerful. You are not a robot. You are not an AI. And then, kung mapapakontrol kasi na kanila, sabihin ko sa inyo guys, ano bang makukuha nyo na benepisyo? Meron ba? Meron siguro, maliit lang or wala. So stay away, umalis kayo dyan sa mga tao na yan. Kahit relatives mo, kapatid, nanay, tatay, kung kinokontrol ka, sa tingin mo mali naman, or mga tiyahin o tiyuhin or mga karelasyon nyo, lumayas na kayo guys. Mas stress lang talaga kayo. So akin, ini-ignore ko lang, wala naman silang magawa. Kasi feeling nila, kasi may pera sila, nandoon sila sa ibang bansa nagtatrabaho, they have all the rights under the sun to control anybody. Kasi ibang tao, mabigyan na ng kaunting pera, susunod-sunod na. Well, ganun ang kanilang mindset. Ako hindi. I've been in my situation in my life more than 25 years ago, na ako walang-wala talaga. Kahit magpagupit ng buhok, 20 pesos, 30 pesos, wala akong pambayad. So I know I have nothing, and then right now, sa awa ng Diyos, hard work, at saka sa mga taong nagmamahal sa atin, mga clients, business partners, medyo okay na ang aking sitwasyon sa buhay. I will not divulge those things, kasi naman, may mga tao talaga na naiinggit kung above ka sa kanila financially, materially, ganun na mga bagay. Ako naman, whatever I have, I try to share it with people that deserve na matulungan natin. Hindi kailangan na kahit sino lang tulungan natin, kasi iba nag-aabuso naman. Tandaan nyo guys, having a peace of mind is already
a big help, no? Malaking tulong niyan sa atin. So iwasan natin ang mga ganong mga tao na very toxic, very controlling, kasi wala talagang silang madudulot na mabuting experience sa atin. Take my word for it, I've been in that situation before. I find my peace not entertaining those people, relative man, kamag-anak, again, kakilala, or ano-ano pa. Wala naman silang value actually, no? So focus on your full potential, magtrabaho tayo, kung kaya mo magnegosyo gawin mo, and serve the community if you can. Share your time, no, your resources, money, talent, para matulungan po natin ang ating bayan at ang society. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong pag-follow sa aking Facebook and YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next video guys. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.